Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Armando. Taong 1967, Zamboanga del Sur. Si Armando ay isang binatang kilala sa kanilang bayan bilang masipag, matulungin at magalang sa lahat. Hinahangaan si Armando ng maraming magagandang babae, ngunit ni isa sa kanila ay wala siyang natipuhan. Hindi mahilig sa babae si Armando, lalo na kung ito ay katuwaan lamang. Abala kasi ang binata sa pag-aalaga sa kanyang bulag na ama na si Mang Kanor. Sanggol pa lamang si Armando nang iwan sila ng kanyang ina at sumama ito sa isang mayamang Amerikano. Walang ibang nalalaman si Armando tungkol sa kanyang ina, maliban na lang ang katotohanang pinagtaksilan nito, ang kanyang ama. Bukod doon, wala nang balita pa ang binata sa babaeng nagluwal sa kanya. Ni hindi alam ni Armando ang itsura ng ginang sapagkat wala ring larawan si Mang Kanor sa kanyang dating asawa. Dahil dito, lumaki si Armando na walang kinikilalang ina, lalo na't hindi na rin nag-asawa pang muli si Mang Kanor. Kasalukuyang nagsisisigaw si Armando sa maingay na palengke para maibenta ang kanyang mga panindang gulay. Mula noon hanggang ngayon, ito na ang hanap buhay ng binata, ang magkaroon ng sakahan ng mga gulay at ibenta ito sa palengke. Gulay po! Ale, gulay! Sariwang-sariwa pa tong mga sitaw, talong, okra at ampalaya ko. Kakapitas lang po nito. Tingnan niyo po, sariwang-sariwa pa talaga. Magiliw na saad ni Armando sa ginang na dumaan sa kanyang harapan. Magkano ba yung okra mo, iho? Tanong naman ng ginang. Naku, mura lang po ito. Bibili po ba kayo? Natutuwang tugon ni Armando. Sige, iho. Bigyan mo ako ng isang supot niyang okra. Wika ng ginang, tsaka dumukot ng salapi sa kanyang dalang lumang pitaka. Sige po, eto na po. Tuwang-tuwa si Armando habang tinatanggap niya ang iniabot na bayad ng ginang. Maraming salamat po sa inyo. Dagdag pang saad ng binata at saka ipinagpatuloy ang pagbebenta ng kanyang mga panindang gulay. Nakapwesto lang si Armando sa isang tabi, sa gilid ng iba pang nagtitinda ng gulay. Maya-maya pa, hindi lang isa kundi marami pang mamimili ang lumapit kay Armando para bumili ng gulay. Mahalata naman kasi sa mga paninda ng binata ang pagiging sariwa nito, kaya maraming mamimili ang naakit dito. Naku, sinuswerte yata ako ngayon . Konti na lang ang natitira sa mga paninda ko. Siguradong maaga akong makakauwi nito. Natutuwang wika ni Armando sa kanyang sarili, tsaka inayos ang mga gulay niyang nagulo ng hanay. Maya-maya pa, isang lalaki mula sa kabilang pwesto ni Armando ang biglang tumawag sa kanya. Hoy, pre! Tigasing tawag ng lalaki. Napaangat naman ang ulo ni Armando upang tingnan ang sino mang tumawag sa kanya. Lumingon-lingon muna si Armando sa kanyang paligid upang tiyakin kung siya nga ba ang tinatawag nito. Oo nga, ikaw nga ang tinatawag ko. Bahagyang sigaw ng lalaki sa kanya. Nagtataka namang tumugon si Armando sa hindi niya kilalang lalaki. Bakit? Maikling tanong ng binata.
Kung gusto mong magbenta ka ng maayos. Hindi yung nangaakit ka ng mga tao para bumili sa'yo. Saad ng lalaki. Agad na kumunot ang noo ni Armando. Hindi na nga niya napansin na bigla ring napalingon ng mga tao sa gawin nila nang dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi inaasahan ni Armando na sasabihin ng lalaki ang bagay na yon. Anong sinabi mo? Nagtatakang tanong ni Armando. Narinig mo na ako, pare. Magbenta ka ng maayos. Nangakit ka lang naman ng mga bumibili. Paglinaw pa ng lalaki na lalong nagpakunot sa noo ni Armando. Kuya Paeng, huwag ka na pong manggulo. Sabat ng babae sa lalaking tumawag kay Armando. Kapatid ng babaeng ito ang naturang lalaki na Paeng pala ang pangalan. Hindi, kitang-kita ko. Inakit niya ang mga tao. Nginingitian niya. Dagdag pa ni Paeng. Halata sa mukha ng lalaking ito ang pagkaasar at inggit. Subalit si Armando ay nananatiling tahimik at hindi pumapatol sa lalaki. Ayaw na ayaw kasi ni Armando ng gulo, lalong-lalo na kung naghahanap buhay siya. Naniniwala kasi ang binata na nagdadala ng kamalasan ang ganoon sa mga sandaling naghahanap siya ng grasya. Hindi na lang pinansin pa ni Armando si Paeng. Nagpatuloy na lang ang binata sa pagbebenta. Total alam naman niya sa kanyang sarili na hindi siya nang aakit ng mamimili. Talagang sariwa lang ang kanyang paninda, kaya maraming bumibili nito. Habang nagtitinda si Armando, napasulyap siya sa babaeng kapatid ni Paeng. Hindi napigilan ng binata ang humanga sa kagandahang taglay ng babaeng yon. Hindi na nga namalaya ni Armando na nakangiti na pala siya sa babaeng ito. Walang iya ka! Biglang sigaw ni Paeng kay Armando, tsaka sinugod ang binata at sinuntok. Tuloy ay wala sa oras na natumba sa lupa si Armando. Mabilis namang lumapit ang babae sa kanyang kapatid upang awatin ito. Gulat na gulat naman si Armando sa hindi inaasahang ginawa ni Paeng sa kanya, maging ang babaeng kapatid nito. Teka lang pare, ba't mo naman ako sinuntok? Nagtatakang tanong ni Armando kay Paeng habang hawak-hawak ang gilid ng labi nito kung saan tumama ang kamao ng marahas na binata. Sira pala yung sentido mo eh. Pati kapatid ko balak mo akitin. Galit na sigaw ni Paeng. Dahan-dahang tumayo si Armando habang nakakunot pa rin ang kanyang noo. Pinagtitinginan na sila ng mga tao sa paligid nang dahil sa kaguluhang ginawa ni Paeng. Anong inaakit? Hindi ko naman inaakit ang kapatid mo, pare. Mahinahong tugon ni Armando. Anong hindi? Ha? Anong hindi? Eh kung makangiti ka sa kapatid ko, kulang na lang mapunit yung labi mo eh. Sagot ni Paeng. Pilit pa rin siyang hinahawakan ng kapatid niyang babae upang awatin ito. Kilala kasi si Paeng bilang marahas na lalaki at walang pagdadalawang isip na nananakit ng ibang tao. Napasulyap lang ako sa kapatid mo, pero hindi ko naman siya inaakit eh. Pasensya na, aalis na lang ako rito. Ilalako ko na lang tong mga paninda ko. Kalmadong wika ni Armando. Mabuti pa, para wala ng peste rito sa palengking to. Galit pa ring saad ni Paeng. Wala nang nagawa pa si Armando kundi ang maglikpit ng kanyang mga panindang gulay. Maingat niya itong inilagay sa dala niyang 2 basket. Konti na lang naman ang mga natitirang gulay,
kaya hindi na nahirapan pa ang binata sa pagligpit ng mga ito. Bago lumakad paalis si Armando, humingi muna ng paumanhin sa kanya ang kapatid na babae ni Paing. Nagpakilala na rin ang dalaga kay Armando. Pamela ang pangalan nito. Sinimulan na ni Armando ang paglalako ng kanyang mga paninda sa buong bayan. Mas nilalakasan niya ang kanyang boses upang mas mapansin siya ng mga tao. Sa kabutihang palad, meron pa ring bumibili sa kanya. Bagaman sumasakit na ang mga paa ni Armando sa paglalakad, ngunit di na lamang niya ito iniinda. Hindi nais ng binata na umuwi siyang hindi pa nauubos ang mga paninda. Habang abala si Armando sa paglalako ng kanyang mga panindang gulay, hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang bulong-bulungan ng 3 ale. Napukaw ang atensyon ni Armando sa pinag-uusapan ng mga ito, sapagkat tungkol ito sa dalagitang natagpuan sa gilid ng ilog na wakwak ang dibdib at wala ng buhay. Matibay ang hinalang na biktima ito ng mga aswang sa kanilang bayan. Mawalang galang na po mga ale. Totoo po ba yung sinasabi ninyo? Biglang sabat ni Armando. Hindi ugali ng binata na sumabat sa usapan ng matatanda, ngunit hindi na niya napigilang gawin ito dahil ibang bagay na ang pinag-uusapan ng mga ginang. Oo naman, iho. Sagot ng isang ginang. Marami pang tinanong si Armando tungkol sa bagay na ito. Walang pagdadalawang isip naman siyang sinagot ng mga ginang na yon. Napag-alaman ni Armando na hindi lang pala isang dalaga ang natagpuang wala ng malay sa tabing ilog, kundi 2 dalaga. Naliligo at naglalaba lang ang mga ito nang sinugod ng hindi nakikilalang aswang. Tanghaling tapat nangyari ang kalunos-lunos na bagay na yon sa 2 dalaga. Tuloy ay nawala ng gana si Armando na magbenta. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib. Kahit lalaki siya, aminado pa rin ng binata na wala siyang kalaban-laban kung sakaling sugurin siya ng aswang. Gayunpaman, kailangan munang ubusin ni Armando ang kanyang paninda bago niya bigyan ng pansin ng takot na gumapang sa kanyang puso. Matagal nang nabalita sa buong bayan ang pananalakay ng mga aswang, kaya gano'n na lang ang takot ni Armando. Akala kasi nila tumigil na ang mga ito, ngunit hindi pa pala. Makalipas pa ang ilang minuto, naubos na rin sa wakas ang lahat ng panindang gulay ni Armando. Agad na nagdesisyon ng binata na bumili ng 2 kilo ng bigas at kalahating kilo ng isda para sa kanilang hapunan mamaya. Binilisan ni Armando ang kanyang kilos dahil nag-aalala siya sa kanyang ama na bulag. Wala pa naman itong ibang kasama sa kanilang bahay at medyo malayo rin ang kinaroroonan ng kanilang kapitbahay. Heto na po ang bayad, ale. Maraming salamat ho. Saad ni Armando sa tindera ng isda. Tsaka siya mabilis na tumalikod rito pagkatapos makuha ang sukli. Inilagay ng binata ang kanyang mga pinamili sa dala niyang basket, tsaka mabilis na tinahak ang masukal na daan pauwi sa kanilang bahay. Kakahuyan ang kailangang daanan ni Armando para makauwi sa kanila. Makulimlim ang ilalim ng kakahuyang ito, bagaman mataas ang sikat ng araw dahil sa naglalakihang mga puno. Habang mabilis na naglalakad si Armando, halos humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan nang bumulagta sa kanyang harapan
ang isang taong sobrang liit kung titingnan. Nakatayo ito habang nakatitig ng diretso kay Armando. Dahil sa matinding takot at gulat, hindi na iwasan ni Armando ang pagkalaglag ng dala-dala niyang basket. Mabuti na lang, nasa loob pa rin ito ang binili niyang bigas at isda. Mahabaging langit. Anong klaseng nilalang tong nakikita ko ngayon? Takot na bulalas ni Armando. Magandang hapon sa'yo, kaibigan. Pagbati ng lalaking nilalang sa kanya. Sino ka? Tsaka, anong klaseng nilalang ka? Nanginginig sa takot na wika ni Armando. Dilat na dilat nga ang kanyang mga mata at napakulang ito sa naturang nilalang. Wala akong pangalan, kaibigan. Isa akong duwende. Tugon ng nilalang. Pagkatapos banggitin ng duwende ang mga katagang yon, nawala na nga ng malay si Armando. Hindi alam ng binata kung ilang minuto o ilang oras siyang nawala ng malay. Nang magising siya, naroon pa rin sa kanyang tabi ang duwende at nakangiting naghihintay sa kanya na magising. Nako, mabuti naman at nagising ka na, kaibigan. Saad ng duwende. Muli na namang nanlaki ang mga mata ni Armando. Sumigaw siya ng sobrang lakas, tsaka siya mabilis na tumakbo upang layuan ang kinaroroonan ng duwende. Lumayo ka sa akin, duwende! Sigaw ni Armando. Huwag kang matakot sa akin, kaibigan. Wala akong masamang balak sa'yo. Nais ko lang makipagkaibigan. Saad ng duwende sa kanya. Gayunpaman, takot na takot pa rin si Armando. Sa katunayan, hindi na namalaya ng binata na namamasa na pala ang suot niyang pantalon. Nakaihi ang binata dahil sa takot. Dahil dito, mabilis na dinampot ni Armando ang dalawang basket niyang dala, tsaka kumaripas ng takbo papalayo sa duwendeng yun. Parang hinahabol ng multo ang binata. Ni hindi na nga siya nagtangkapang lumingon sa kanyang likuran dahil nais niyang makalabas na agad ng tuluyan sa kagubatang yon at makauwi na sa kanilang bahay. Hindi nga nagtagal, nakarating na rin si Armando sa kanila. Naabutan niya ang kanyang ama na nag-aabang sa labas ng kanilang bahay. Armando, iho, mabuti naman at nakauwi ka na. Masayang bati ni Mang Kanor. Opo, itay. Hinihingal na tugon ni Armando. Napansin ng matandang bulag ang paghingal ng kanyang anak, kaya kumunot ang kanyang noo. Ayos ka lang ba, iho? Hinihingal ka yata. Pag-uusisa pa ng matanda. Ayos lang po ako. Huwag ho kayo mag-alala. Pumasok na po tayo sa loob. Pag-aya ng binata. Ginabayan ni Armando ang ama niya na makapasok sa loob. Pinagsasabihan na sa susunod, huwag nang maghintay sa labas ng bahay dahil mapanganib ito. Pwede naman siyang hintayin ng kanyang ama, ngunit sa loob lang ng bahay upang makatiyak ang binata na ligtas ang matanda habang wala siya sa bahay nila. Tsaka pinagsabihan na rin ni Armando si Mang Kanor na ikandado ang pintuan nang sa gayoy walang masamang nilalang ang makapasok sa tahanan nila. Mahirap na, bulag pa naman ang matanda. Talagang wala itong takas kung sakaling susugurin sila ng mga aswang. Kinagabihan, nagluto na nga ng hapunan itong si Armando.
Masaya niyang sinaing ang binili niyang bigas. Kasabay nito ang pagluluto niya ng isda na hinaluan ng gulay. Nakangiti si Armando habang niluluto ang mga pagkain na nabili niya, bunga ng kanyang pagsisikap. "Itay, gutom na po ba kayo?" Pagtawag ni Armando sa ama niyang naroon sa maliit nilang sala. Medyo, iho. Malapit na ba yang maluto? "Oo, malapit na to. Bibilisan ko na po." Nang maluto ang kanin at ulam, wala nang sinayang na oras si Armando. Agad niyang hinainan ng kanyang ama, tsaka ito inakay papunta sa kusina at maingat na pinaupo. Naghain na rin si Armando para sa kanyang sarili. Pagkatapos nilang kumain, masaya nilang nilalasap ang pagkabusog. Makalipas pa ang ilang minuto, natulog na nga ang matanda sa sarili nitong maliit na silid. Habang naglalapag ng higaan si Armando, nagulantang na naman siya nang lumitaw ang duwende sa kanyang silid. Napaigting ang binata dahil sa gulat at hindi nga siya kaagad nakakilos. Ikaw na naman?" Gulat na tanong ni Armando sa duwende. Ako nga ulit, kaibigan. Magandang gabi sa'yo. Nakangiting tugon ng duwende. Bagaman natatakot pa rin si Armando, humugot siya ng lakas ng loob upang kausapin ng duwende. Sa umpisa ay nanginginig ang boses ng binata, ngunit habang tumatagal, unti-unting nawawala ang panginginig nito. Nararamdaman ni Armando na may hinahon ng duwende at mukhang hindi ito mapanganib. Kaya kahit papaano, nawala ang takot sa puso ng binata. Nag-uusap sila ng gabing yan, hanggang sa inantok at nakatulog si Armando. Kinaumagahan, maingat na nag-uusap sina Armando at Mang Kanor. Nagtataka ang binata kung bakit siya tinawag ng kanyang ama. May sasabihin daw yun sa kanya. "Tay, bakit ho? Anong sasabihin niyo?" Nagtatakang tanong ni Armando. Humugot ng buntong hininga si Mang Kanor bago nagsalita. Iho, mag-iingat ka. Sambit nito. Kumunot naman ang noo ni Armando. "Po? Bakit po?" Tanong ng binata. Unang pumasok sa isipan ni Armando ang duwende. Hula ng binata, ito ang ipinag-iingat ni Mang Kanor sa kanya. Armando, anak. Nakatunggali mong marahas na aswang ng ating bayan. Diretsong saad ni Mang Kanor. "Ano po? Anong ibig niyong sabihin?" Muling tanong ng binata. Sigurado ako sa nakita ko, anak. Nakatunggali mo na ang nilalang na yon. Nakita ko na yon noon pa man. At ngayon nakita ko ulit na nangyari nga. Tama ang aking hula. Saad ng matanda na nagpakaba ng husto kay Armando. Sa kabila ng pagiging bulag ni Mang Kanor, biniyayaan siya ng kakayahang makakita ng mga pangyayari sa hinaharap. Isa siyang manghuhula. "Si Itay naman tinatakot niyo naman po ako eh." Saad ni Armando. Gayunpaman, lubhang seryoso si Mang Kanor sa kanyang mga sinasabi. Wika pa ng matanda na, Mag-iingat ka sa lalaking yon, anak. Maging ang kapatid niyang babae.
Mag-iingat ka sa buo niyang pamilya at ang kanilang angkan. Hindi na pinatahimik si Armando sa sinabing yon ng kanyang ama. Abala siya sa gawaing bahay, ngunit ang utak ng binata ay umiikot lang doon sa sinabi ni Mang Kanor. Hindi sukat akalain ni Armando na ang aswang sa kanilang bayan na hindi pumipili ng biktima ay walang iba kundi ang angka ni Ismael na nakaaway niya sa palengke. Tuloy ay hindi mawala sa puso ni Armando ang pagkabagabag. Natatakot ang binata na baka hindi siya makalimutan ng lalaking yon at pag-initan pa siya. Lalong nag-alala si Armando dahil magkikita pa silang muli ni Paeng sa palengke kapag magbebenta na siyang muli ng mga gulay. Pilit na pinakalma ni Armando ang kanyang sarili. Nagpaalam muna siya sa kanyang ama na magtutungo siya sa kanilang sakahan upang bumunot ng mga damo sa kanilang gulayan. Itay, yung habiling ko sa inyo ikandado ninyo ang pintuan. Saad ng binata. Oo anak, basta mag-iingat ka. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Lumakad na nga ang binata papunta sa kanilang sakahan kung saan naroon ang malawak nilang gulayan. Medyo malayo ito sa kinaroroonan ng kanilang bahay, ngunit hindi rin naman ganun kalayo. Dala ni Armando ang kanyang itak. Nagbaon din siya ng tubig para may mainom sakali mang siya ay mauhaw habang nag-aalis ng damo sa gulayan. Pagdating ni Armando sa sakahan, agad niyang nilapag sa tabi ang lagayan ng tubig tsaka sinimula ng pagbubunot ng damo sa okrahan. Malawak ang gulayan na ito, kaya tiyak si Armando na matatagalan siya ng husto. Sa wari pa ng binata, aabutin siya ng 1 linggo bago tuluyang malinis ang kanilang gulayan. Iba't ibang gulay ang kanyang itinanim rito. May talong, okra, kalabasaw, sitaw, ampalaya, upo, malunggay, kamatis, at marami pang iba. Meron din siyang iba't ibang uri ng saging at mga prutas na kasalukuyan pang walang bunga. Habang abala si Armando sa kanyang ginagawa, nagulat na naman siya sa biglaang paglitaw ng duwende sa kanyang harapan. Talagang sinusundan siya nito kahit saan na magpunta, lalo na't mula kagabi ay naging magkaibigan na sila. Kaibigan! Pagbati ng duwende sa binata. Oh, kaibigang duwende, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Armando. Bagaman kinakabahan pa rin siya, ngunit hindi na ganun kalala tulad noong una niya itong makita sa kakahuyan. Kaibigan, umuwi ka na. Ang iyong ama. Saad ng duwende, tsaka agaran itong naglaho na parang bula. Biglang bumilis ang pintig ng puso ni Armando. Hindi niya maintindihan ang kaba na nararamdaman. Dahil doon, mabilis pa sa 4:00 tumayo si Armando at dinampot ang baon niyang tubig tsaka umalis ng gulayan ng patakbo. Habang paparating ang binata sa kanilang bahay, lalo namang bumibilis ang pintig ng kanyang puso. Itay, sana walang masamang nangyari sa inyo. Bulong ni Armando habang hinihingal na. Hindi nagtagal, nakauwi na nga si Armando sa kanila. Mabilis namang nabuksan ng binata ang pintuan dahil hindi ito nakakandado. Lalong kinabahan ng binata dahil sigurado siyang sinunod ng kanyang ama ang habili nito. Itay! Itay! Nandito na po ako!
Natatarantang sigaw ni Armando, ngunit halos matumba siya sa gulat dahil sa kanyang nakita. Si Mang Kanor, duguan na nakahandusay sa sahig at wakwak ang dibdib nito. Hindi! Itay! Sigaw ni Armando, tsaka mabilis pa sa kidlat na nilapitan ang ama. Nanlaki ng husto ang bibig at mga mata ng binata dahil sa kalagayan ng kanyang ama. Walang dudang sinugod ito ng aswang. Humingi ng tulong si Armando habang umiiyak. Gayunpaman, hindi siya marinig ng mga kapitbahay dahil medyo malayo ang bahay nito sa kanila. Kaya ang ginawa ni Armando, binuhat niya ang kanyang ama at saka pumanaog ng bahay. Habang umiiyak, pinilit niyang tiisin ang bigat ng kanyang ama, tsaka lumakad palayo sa bahay nila at tinawag ang kanilang kapitbahay. Sa pagkakataong ito, meron nang nakarinig sa kanya. Agad naman siyang sinaklolohan ng mga tao, ngunit wala pa rin siyang nagawa dahil wala ng buhay ang kanyang ama. Pansamantalang nawala sa sarili si Armando sa mga sandaling yon. Habang tinutulungan siya ng kanilang mga kapitbahay, nakaupo lang siya sa maruming lupa at tila nakatanaw sa kawalan at nakatulala. Hindi na nga namamalaya ni Armando ang sunod-sunod na pag-agos ng kanyang luha. May isang lalaki ang tumawag kay Armando para tulungan siya. Armando, iho, tumayo ka na riyan. Dadalhin ka na namin pabalik ng iyong ama sa bahay ninyo. Saad ng lalaki. Hindi sumagot si Armando. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tinapunan niya lang ng tingin ng lalaki, tsaka bumalik ang paningin sa kawalan. Talagang natutulala na si Armando. Ni hindi niya namalayang nakatingin sa kanya ang kaibigan niyang duwende na siya lamang ang nakakakita. Halika, iho. Tutulungan na kitang tumayo. Wika pa ng lalaki, tsaka nga inakay si Armando at inalalayan pabalik sa kanilang bahay. Maraming bulong-bulungan sa paligid. Walang ibang sinisi sa nangyari kundi ang mga aswang na hindi pa rin nila nakikilala, maliban na lang kay Armando dahil kilala niya na ang mga ito. Wala pa nga lang magawa ang binata laban sa mga nilalang na ito dahil kasalukuyan pa siyang tulala. Hindi pa rin naproseso sa utak ng binata ang malagim na sinapit ng kanyang ama sa kamay ng mga aswang. Ang pagkasawi ni Mang Kanor ay walang kaibahan sa paraan ng pagkasawi ng dalawang dalaga noon sa ilog. Naging maingat ang mga tao sa pagbanggit ng pangalan. Ayaw nilang lakasan ang boses nila kahit na galit na sila sa mga aswang na yon. Takot pa rin kasi sila na baka sa susunod sila naman ang bibiktimahin. Lalo na't wala silang kamalay-malay kung sino ang kanilang kalaban. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nagising na lang si Armando na may lamay na sa kanilang bahay. Mabuti na lang at lubhang matulungin ang kanilang mga kapitbahay. Kaya nang makita ng mga ito na hindi kaya ni Armando na asikasuhin ang lamay ng kanyang ama dahil sa pagkatulala nito, ang mga kapitbahay na niya ang umako ng responsibilidad. Ilang araw ang lumipas, unti-unti nang bumabalik ang kakayahan ni Armando na magsalita. Bagaman palagi pa rin siyang umiiyak dahil sa magkahalong galit at sakit sa sinapit ng kanyang ama. Malaki pa rin ang pasasalamat ni Armando dahil sa tulong na natanggap niya mula sa kanyang mga kapitbahay.
Tay, ba't niyo naman ako iniwan? Naluluhang sambit ni Armando habang tinititigan ng kanyang ama na nasa loob ng ataol nito. Pinag-iingat niyo ako ng husto, pero kayo naman pala itong hindi nag-iingat. Dagdag pa ng binata tsaka muling umiyak. Maging ang mga taong nanonood sa kanya, namasa na rin ng mga mata. Hanga sila sa kabaitan ni Armando. Kaya ngayong mag-isa na lang sa buhay ang binata, awang-awa sila para rito. Kahit na alam na ng mga taong ito na kayang buhayin ni Armando ng mag-isa ang kanyang sarili, kaawa-awa pa rin siya. Makalipas pa ang ilang oras, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Paing. Walang kaalam-alamang mga tao sa paligid na nagmula si Paing sa angka ng mga aswang, kaya wala silang pakialam sa pagdating ng lalaki. Hindi rin naman nila ito kilala. Kung makaiyak ka, parang hindi ka lalaki ah. Biglang wika ni Paing mula sa likuran ni Armando. Mabilis na lumingon si Armando. Nang makita niya ang mukha ni Paing, biglang nag-apoy ang binata sa galit. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Armando. Tuloy ay mabilis silang nilingon ng mga tao, ngunit nagkunwari agad ang mga ito na wala silang naririnig. Ngumisi lang si Paing. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Armando, tsaka inilapit ang bibig nito sa tenga ng binata at tsaka bumulong. Ama mo pala ang nabiktima ko. Pare, pasensya ka na ha. Nangaasar na saad ni Paing, tsaka bahagyang inilayo ang sarili kay Armando. Labis na nanlaki ang mga mata ni Armando. Hindi siya nakakilos dahil sa tinura ni Paing sa kanya. Hindi talaga makapaniwala si Armando sa kanyang narinig. Oo, alam niya ngang aswang si Paing. Ngunit hindi niya inaasahang ito nga ang kumitil sa buhay ng kanyang ama. Ang akala kasi ni Armando, angkan lang ni Paing ang may kagagawa nito sa kanyang ama, ngunit hindi pala. Dahil si Paing nga pala mismo ang may gawa nito. May ibang naroon na nakakilala kay Paing, ngunit hindi pa rin ito alam ang tunay na katauhan ng lalaking yon. Itinatago kasi nila ang kanilang pagiging aswang sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga gulay sa palengke, paglabas kahit may araw, pagsisimba tuwing linggo, at napakarami pang iba. Bago pa man mailabas ni Armando ang kanyang galit, nawala na si Paing sa kanyang harapan. Hindi na pala namalaya ng binata ang pag-alis nito. Dali-daling tumayo si Armando at tinangkang habulin sa labas si Paing. Nagbabaka sakali siyang maaabutan niya pa ito, ngunit wala na. Kaibigan, nais mo ba ng hustisya sa sinapit ng iyong ama? Nagulat si Armando sa biglaang paglitaw ng duwende. Ikaw pala? Oo. Matutulungan mo ba ako? Desididong patanong ng binata. Kung ganon, sumama ka sa akin. Tugon ng duwende. Sa isang iglap, nag-iba ang simoy ng hangin. Nakaramdam si Armando ng matinding pagkahilo, tsaka siya naglakad patungo sa gubat nang wala sa sarili. Hindi alam ni Armando ang kanyang ginagawa. Ang alam niya lang, nahihilo siya. Pagkarating niya sa napakadilim na parte ng kagubatan, agaran na wala ng malay si Armando at sinalo ng lupa ang kanyang katawan.
Pagkagising ng binata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Para itong paraiso. Napapalibutan ng matatayog na gusali ang paligid at maraming nakakasilaw na ilaw. Marami rin siyang nakikitang mga tao, ngunit hindi siya pinapansin ng mga ito at hindi rin sila nagsasalita. Mabutit, nagising ka na. Nagulantang si Armando sa biglaang pagsasalita ng duwende. Ngunit mas nagulat siya nang lumaki na ito. Magsinglaki na nga sila. Kaibigang duwende, paano nangyaring naging kasing laki na kita? Namamanghang tanong ni Armando. Nasa mundo ka namin, kaibigan. Nandito ka para kunin ang handog kong punyal sa'yo. Tingnan mo ang nasa likuran mo. Marahang wika ng duwende. Ginawa nga ni Armando ang sinabi nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang umiilaw na punyal na nakalapag sa gintong mesa. Kunin mo yan, kaibigan. Magagamit mo yan para talunin ng mga aswang sa inyong mundo. Kapag nasugatan mo sila sa kahit na saang bahagi ng kanilang katawan, gamit ang punyal na yan, unti-unti silang magkakasakit ng walang lunas hanggang sa sila ay bawian ng buhay. Mahabang pahayag ng duwende. Wala namang naisagot si Armando, sanhi ng pagkamangha. Dahan-dahan na lang niyang dinampot ang punyal, tsaka ito tiningnan ng maigi. Ngayon, bumalik ka na sa mundo ninyo. Huling wika ng duwende. Nararamdaman na naman ni Armando ang matinding pagkahilo. Sa ikalawang pagkakataon na wala na naman siya ng malay. Pagkagising ng binata, naroon na siya sa madilim na parte ng kagubatan kung saan siya nawala ng malay. Gayunpaman, may hawak na siyang punyal. Anong nangyari? Totoo ba to o panaginip lang? Wala sa sariling usal ni Armando, tsaka siya dahan-dahang tumayo. Bagaman madilim doon, nababanaag niya pa rin ang talim ng punyal. Kinakabahan si Armando na naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Pagdating doon, agad siyang sinalubong ng kapitbahay niyang ginang. Armando, iho. Naku, mabuti naman at nakabalik ka na. Wika nito. Sinabi pa ng ginang na matagal nilang hinanap si Armando. Kung saan-saan sila napapadpad, mahanap lang ang binata. Po? Ilang oras lang naman po akong nawala ah. Takang saad ni Armando. Anong ilang oras? Iho, 3 araw ka na naming hinahanap. Nanlaki ang mga mata ni Armando dahil sa narinig. Sa isip ng binata, totoo ngang nanggaling siya sa mundo ng mga duwende. Naabutan ni Armando ang libing ng kanyang ama. Sa pagbalik niya kasi, yun na rin ang araw ng libing, kaya dumiretso na ang binata sa sementeryo habang daladala niya ang punyal. Tinatago niya ito sa kanyang bulsa. Maliit lang naman kasi ang punyal at malalim ang kanyang bulsa. Pagkarating nila sa sementeryo, agad na ring sinimula ng seremonya ng libing. Napakabigat ng nararamdaman ni Armando. Lumuluha siya ng walang maririnig na boses. Hindi niya pa rin pinapahiran ang kanyang luha. Hinahayaan niya lang itong umagos. Hindi sapat ang lupon ng mga salita para ilarawan kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Armando, gayong tuluyan na siyang iniwan ng kanyang ama. Para na rin siyang sumama sa hukay. Makalipas pa ang ilang oras,
Nagsiuwian na ang mga tao. Maraming nagpakita ng simpatsya kay Armando. Marami ang tumapik sa kanyang balikat at sinabing makakaya niyang ipagpatuloy ang laban sa buhay. Gayunpaman, ni isa sa mga yon ay hindi nakatulong para mabawasan ang sakit na sumasakop sa puso ni Armando. Nagpapasalamat na lamang siya sa mga ito. Nagpaiwan muna roon si Armando. Nang mag-isa na lang siya sa sementeryo kung saan naroon ang puntod ng kanyang ama, tsaka pamuling nagpakita ang duwende sa kanya. Hindi naman ito pinapansin ng binata dahil inuna niyang kausapin ang puntod ni Mang Kanor. Itay, pangako, ipaghihiganti ko kayo. Nang hihina ngunit gigil na wika ni Armando. Sa mga sandaling yun, muling bumuhos at rumagasa ang masaganang luha ng binata. Nang mapagod sa kakaiyak si Armando, dahan-dahan siyang tumayo at pinahiran ang kanyang luha. Ibibigay ko ang hustisyang nararapat sa inyo, Itay. Maging sa ibang taong naging biktima ng walang pusong mga nilalang na yon. Galit na bulalas ng binata. Kaya lang, biglang naisip ni Armando na hindi niya nga pala alam kung saan naninirahan ang aswang na si Paeng. Mabuti na lang at tila marunong magbasa ng isip ang duwende dahil nasagot niya agad ang tanong ni Armando. Hindi ito sobrang malayo mula sa kanilang kinaroroonan, ngunit hindi rin ganon kalapit. Lalakarin lang ito ni Armando at sa tingin niya ay 1 oras ang kailangang gugulin bago makarating doon. Kung kabayo ang sasakyan, mabilis lang makakarating. Ngunit walang kabayo si Armando, kaya kailangan niyang lakarin ang pagtawid sa kabilang bundok. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sasamahan kita. Saad ng duwende. Lumakad na nga si Armando pagkatapos magpaalam sa puntod ng kanyang ama. Walang baon na tubig ang binata. Punyal lamang ang kanyang tanging dala. Gayunpaman, hindi siya nakakaramdam ng uhaw at gutom sa gitna ng paglalakad at tanging yung duwende lamang ang nakakaalam kung bakit. Hindi rin napapagod si Armando. Para bang hindi siya nauubusan ng lakas sa paglalakad. Ang lahat ng ito, ipinagpasalamat niya sa kaibigang duwende dahil nararamdaman ni Armando na ang duwende ang tumutulong sa kanya. Pagkarating nila sa labas ng bahay ng pamilya ni Paeng, naabutan niyang naroon sa labas ang dalagang kapatid nito at nagwawalis ng mga dahong tuyo. Hindi napansin ng dalaga ang presensya ni Armando dahil abala ito sa pagwawalis. Paeng! Lumabas ka dyan! Biglang sigaw ni Armando na gumulantang sa dalaga. Dahil sa gulat, nabitawan ng dalaga ang hawak niyang walis. Pagkatapos ay dali-dali siyang umakyat ng kanilang hagdan at pumasok sa bahay. Harapin mo ko rito, Paeng! Lumabas ka dyan! Dagdag pang sigaw ni Armando. Paglabas muli ng dalaga, kasama na niya ang kanyang buong pamilya. Unang pumanaog ng bahay si Paeng nang nakangisi, tsaka sumunod ang buong pamilya nito na nakakunot na ang noo. Matapang na lumapit si Paeng sa kanya. Oh, ikaw pala, kaibigan. Natutuwa ako't naparito ka sa teritoryo namin. Nakangising bulalas ni Paeng. Lalo namang nagalit si Armando. Huwag mo akong tawaging kaibigan dahil hindi ako baliw
para kay Bigani ng aswang na kumitil sa buhay ng aking ama. Galit na wika ni Armando. Tumawa naman ng malakas si Paing. Para bang may nakakatawa sa sinabi ni Armando sa kanya. Dahil sa galit na nararamdaman ng binata, agad niyang nilabas ang dala niyang punyal na pangontra sa mga aswang. Dahil dito, biglang natigil sa pagtawa si Paing, tsaka napaatras. Maging ang buo niyang pamilya ay napaatras din. O ano? Mukhang natatakot ka yata, Paing. Nangaasar na wika ni Armando. Samantalang si Paing, bagaman galing sa pag-atras, ay muling umabante at nagtapang-tapangan. Ako? Matatakot? Saan? Sa maliit na punyal na yan? Nagpapatawa ka ba? Ganting pangaasar ng lalaking aswang. Nawala naman sa mukha ni Armando ang ngisi. Napalitan ito ng mukhang galit na galit. Walang ibang gustong gawin si Armando sa mga sandaling ito, kundi ang sakmalin si Paing at ibaon sa kanyang tiyanang maliit na punyal. Subalit malalagay rin sa panganib ang binata kung hindi siya mag-iisip bago kumilos. Ang lakas naman ng loob mong sugurin ako rito. Wala ka pang ibang kasama. Matapang ka lang ba dahil sa punyal na yan, Armando? Sa tingin mo ba, anong panlaban niyang punyal mo sa dami namin dito? Muling saad ni Paing na mataas ang kumpiyansa sa sarili. Napakunot naman ang noo ni Armando. Armando, bakit hindi ka lumingon sa paligid mo? Dagdag pang wika ni Paing. Ginawa naman ni Armando ang sinabi ng lalaking aswang sa kanya. Lumingon nga ang binata sa kanyang paligid. Doon niya nakitang pinalilibutan siya ng mga taong masasama ang titig sa kanya. Hindi nakakapagsalita si Armando pero lalo siyang hindi nakaimik sa susunod na sinabi ni Paing. Sa tingin mo ba, ordinaryong tao lamang ang mga yan? Makahulugang tanong ng lalaking aswang. Agarang nakuha ni Armando ang ibig sabihin ng kanyang kausap. Kung ganon, ito ang teritoryo ng mga aswang. Kinakabahang wika ni Armando. Nakangisi namang tumangu-tango si Paeng tsaka sumagot ng, Kuha mo, kaibigan. Ngayon, taglay mo pa ba ang tapang sa pagsunod mo sa akin dito? Tsak na hindi ka na makakauwi ngayon sa isang maling kilos mo lang. Nanginig si Armando sa sinabi ni Paeng sa kanya. Bigla siyang napatingin sa dala niyang punyal. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ng binata ay pinaglalaroan lamang siya ng duwende. Sa tingin niya kasi, hindi naman natatakot ang mga aswang sa punyal na ito. Gayunpaman, biglang nagpakita ang duwende kay Armando at saka ito bumulong sa kanya. Huwag kang matakot sa kanila, kaibigan. Nagpapanggap lamang yan hindi sila natatakot sa punyal. Ngunit alam nilang yan ang tatapos sa kanilang buhay. Huwag kang magpalinlang sa salita nila. Lumaban ka, kaibigan. Nandito lang ako para tulungan ka. Saad pa ng duwende. Nang dahil dito, bumalik ang lakas ng loob ni Armando. Tinulak niya si Paeng tsaka ito tinutukan ng dala niyang punyal. Hindi naman nakatakas sa paningin ng binata ang takot sa mata ni Paeng nang muntik nang dumapo ang punyal sa kanyang balat. Maging ang mga aswang na nanonood sa kanila, nakaramdam din ng takot. Pilit lang nila itong hindi ipinapahalata kay Armando
Ngunit tagumpay pa rin ng binata na mapansin ito. Lalo tuloy lumakas ang loob ni Armando na labanan sila. Kung talagang matapang ka, Paeng, halika at labanan mo ako. Galit na wika ni Armando sa lalaking aswang. Hindi sumagot si Paeng, bagkus ay tinitigan niya lang ng masama si Armando. Maya-maya pa, dahan-dahang lumapit kay Armando ang kapatid na babae ni Paeng. Nakatali kanina ang buhok nito, ngunit ngayon ay nakalugay na. Bahagyaring nakalabas ang kanyang dibdib, kaya napakunot ang noo ng binata. Armando, maaari ka bang tumuloy muna sa aming tahanan? Wika ni Pamela na medyo nang aakit ang tono. Agad na nakuha ni Armando ang nais na gawin ng dalaga sa kanya. Inaakit siya nito. Gayunpaman, ngumisi lamang si Armando sa kanya at hindi ito pinansin. Muling binalingan ni Armando si Paeng. Ano? Hinahamon kita, Paeng. Walang awa mong kinitilang buhay ng kawawa kong ama na bulag. Kaya akong harapin mo ngayon. Galit na wika ni Armando, ngunit nanatiling walang isinagot na salita si Paeng sa kanya, kundi matalim na titig lamang. Ang babaeng kapatid pa rin ni Paeng ang kumikilos upang subukang pigilan si Armando, tsaka gawin dito ang binabalak nila laban sa binata. Napakagwapo mo pala, Armando. Nais mo bang paligayahin kita mamayang gabi? Pangaakit na naman ang dalaga. Lalong nagalit si Armando sa sinabi ni Pamela, kaya hindi napigilan ng binata ang paggalaw ng kanyang kamay at bigla itong dumapo sa kaliwang pisngi ng dalaga. Agarang sinampal ni Armando ang kapatid ni Paeng. Walang iya ka. Ba't mo sinaktan ang kapatid ko? Galit ding sigaw ni Paeng. Tinabig muna ni Paeng ang kapatid niyang babae upang papasukin ito sa bahay, tsaka matapang na hinarap ni Paeng si Armando. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat, si Paeng at ang kapatid niyang babae ay merong romantikong relasyon, kaya ganun na lang ang pagpapahalaga niya ukol dito. Ngunit walang nakakaalam sa lihim nilang ito. Kahit na sino. Parang yung duwende lang ang nakabasa sa isipan ng mga aswang. Nang dahil sa galit na sumakop sa puso ng dalawang binata, natuloy ang kanilang laban. Napakalakas ni Paeng at sanay sa laban, samantalang si Armando ay walang kaalam-alam kung papaano lumaban. Ngunit hindi ito naging hadlang sapagkat tinulungan siya ng kaibigan niyang duwende. Bawat pagsugod ni Paeng sa kanya, tagumpay itong naiwasan ng binata. Isa lamang ang kinakailangang gawin ni Armando. Sugatan si Paeng gamit ang punyal. Hindi ka nararapat na mabuhay sa mundong ito, Paeng. Lahat kayo ng angkan mo. Ang dapat sa inyo ay sulugin ang kaluluwa sa impyerno. Galit na sigaw ni Armando. Hindi ka pa rin makakauwi ng buhay, Armando. Wika naman ni Paeng. Sa bawat pag-atake nila laban sa isa't isa, tamang nakaabang lang ang mga aswang sa paligid. Walang ni isang nagtangkang lumapit dahil takot sila sa punyal. Tanging si Paeng lamang ang may tapang at lakas ng loob. Sa huli, tagumpay na nasugatan ni Armando si Paeng sa braso nito. Malalim ang sugat at agad itong dumugo ng husto. Nasasaktang reaksyon ni Paeng, tsaka bumagsak sa lupa. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang pamilya at iba pang aswang para sumaklolo.
O ano? Masakit ba? Tanong ni Armando. Kaibigan, nagawa mo na. Ngayon, tumakas ka na. Wika ng duwende sa kanya. Natataranta namang sinunod ni Armando ang sinabi ng duwende. Tumakas na nga siya. Hindi na nahabol pa si Armando ng mga aswang dahil nililigaw sila ng duwende. Magaan ang nararamdaman ni Armando habang siya ay tumatakbo palayo roon sapagkat naipaghiganti niya rin ang kanyang ama. Makalipas ang ilang linggo, nabalitaan ni Armando ang pagpanaw ni Paeng nang dahil sa makapangyarihang sugat na yon. Tuwang-tuwa ang binata sa kanyang nabalitaan. Habang buhay na rin nasa kanya ang punyal na yon, maging ang kaibigan niyang duwende ay madalas pa rin nagpapakita sa kanya. Masakit man ang sinapit niya dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Laking pasasalamat pa rin ni Armando dahil nabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay nito nang dahil lamang sa tangan niyang handog na punyal ng duwende.